GV 99.9, your good vibes. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Oras sa buong Pilipinas, 12 minuto makalipas ang ikapito ng umaga ngayong araw ng Sabado, Oktubre 4, 2025. At narito na ang mga balitang dapat mong malaman sa oras na ito. AMLAC nakatanggap ng panibagong freeze order mula sa Commission on Audit. Bagyong Paulo nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero mga pag-ulan magpapatuloy. PHIVOLCS natukoy na ang fault na nagdulot ng mapaminsalang magnitude 6.9 na lindol sa probinsya ng Cebu. Speaker Bogie D tiniyak na bawat sentimong ilalaan sa budget ay para sa tunay na pangangailangan ng taong bayan. Ang Department of Labor and Employment naman o DOLE tiniyak na tutugunan ang reklamo ng mga empleyado ng BPO sa Cebu. Working student na wala ng motorsiklo sa harap ng isang convenience store sa Nasugbu, Batangas. At Barangay Kagawad patay sa pamamaril sa Alaminos, Laguna. Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, ang AMLAC nga po ay nakatanggap ng panibagong freeze order mula sa Court of Appeals. Ayan, nakatanggap ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng dagdag na mga freeze order mula sa Court of Appeals na target ang dagdag na assets sa mga sangkot na anomalya ng flood control projects. Ang pang-apat na freeze order ay inilabas nitong Biyernes, Oktubre 3 na sumasakop sa 57 bank accounts, 10 real properties, 9 na sasakyan na nasa listahan ng AMLAC. Sa mga naunang freeze order ay nakapagpahinto sila ng assets na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Dagdag pa ng AMLAC na mayroong kabuuang 1,620 na mga bank accounts, 54 insurance policies, 163 motor vehicles, 40 real estate properties at 12 e-wallet accounts ang na-freeze na ng Court of Appeals. Sinabi naman ni AMLAC Executive Director Attorney Matthew M. David na ang hakbang ay para mapigilan ang mga nagaganap na korupsyon sa bansa. Samantala, balita naman tayo dyan sa nangyaring lindol sa Cebu, mga ka-vibes. Natukoy na ng Quick Response Team ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang fault na nagdulot ng mapaminsalang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong gabi ng Martes, Setyembre 30. Ayon sa ahensya, natagpuan ng team ang on-land extension ng fault sa may Sitio Look, Barangay Nailon sa Bogo City na pinakamatinding tinamaan ng lindol. Pinangalanan ng ahensya ang bagong fault bilang Bogo Bay Fault. Sa kasalukuyan, nakapagtala na ang PHIVOLCS ng mahigit 4,300 aftershocks simula nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol. May lakas ang mga ito mula 1.0 hanggang 5.1. Patuloy namang inaabisuhan ng ahensya ang publiko na manatiling alerto dahil bagamat inaasahang huhupa na ang lakas at dalas ng naitalang aftershocks, posible pa rin aniyang maitala ang malakas na aftershocks.
Samantala, balitang pampanahon mga ka-vibes, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Severe Tropical Storm Paulo ayon sa pinakahuling ulat ng mga otoridad. Tinatayang nasa 295 kilometers ng kanluran ng Sinait, Ilocos Sur ang sentro ng Bagyong Paulo batay sa lahat ng nakalap na datos. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. May taglay itong pinakamalakas na hangin na umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 135 kilometers per hour. Nananatiling nasa ilalim ng signal number 1 ang mga lugar ng kanlurang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Benguet, timog na bahagi ng Ilocos Norte, buong Ilocos Sur, La Union, kanluran at gitnang bahagi ng Pangasinan at hilagang bahagi ng Zambales. Samantala mga ka-vibes, si Speaker Bogie D tiniyak na bawat sentimo ang ilalaan sa budget titiyakin daw para sa tunay na pangangailangan ng taong bayan. Tiniyak ni House Speaker Bogie D III na makakaasa ang publiko na mananatiling bukas at tapat ang budget process ng Kamara. Ipinunto din ni D na ang bawat sentimong ilalaan sa budget ay titiyaking para sa tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. Nagpasalamat si House Speaker Faustino Bogie D III sa mga miyembro ng Kamara, sa mga empleyado at mga ahensya ng gobyerno matapos matagumpay na maisagawa ang sponsorship at plenary debates para sa panukalang 6.3 trillion 2026 national budget. Ayon sa kanya, ilang araw silang nag-overtime at umabot pa ng alas 3 ng umaga ang mga sesyon, ngunit tiniis ito para sa masinsinan at bukas na deliberasyon ng budget. Nagpasalamat din si D sa mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa pagpapaliwanag ng kanilang mga budget at pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Pinuri rin ni D ang Appropriations Committee Chair na si Representative Micaela Suansing sa kanyang inisyatiba na gawing mas transparent ang proseso gaya ng live streaming ng mga budget hearings. Maghahating gabi na kanina nang matapos ang budget debate sa plenaryo kung saan huling nasalang ang lump sum ng DBM. Higit 6 na oras tinalakay ang budget sa lump sum. Lubos namang nagpasalamat si Appropriations Panel Chair Micaela Suansing sa suporta ng mga kapwa mambabatas at sa iba't ibang ahensya na dumalo at ipinaglaban ang kanilang mga taunang budget. Samantala, balik tayo sa balitang Cebu mga ka-vibes. Nagsagawa na ng investigasyon ang Department of Labor and Employment o DOLE laban sa reklamo ng ilang empleyado ng Business Outsourcing, BPO, Business Process Outsourcing sa Cebu. Kasunod ito ng pilit na pinapapasok ang mga empleyado sa kasagsagan ng lindol. Ayon sa DOLE na nakipag-ugnayan na sila sa Region 7 ng DOLE para tignan ang nasabing reklamo. Pagpapaliwanagin din ang ahensya ng nasabing kumpanya para mabigyang linaw ang reklamo ng ilang empleyado. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, dito sa atin sa Batangas, isang working students ang nawala ng motorsiklo sa harap ng convenience store dyan sa Nasugbu, Batangas. Isang working student ang nawala ng motorsiklo matapos nakawin sa harap ng isang convenience store bandang alas 6 ng umaga nitong Oktubre 2 sa Sitio Bayabasan, Barangay Aga, Nasugbu, Batangas. Batay sa inisyal na investigasyon ng Nasugbu Municipal Police Station, ang biktima na kinilalang si Renzel, 20 anyos, at residente rin ng Sitio Bayabasan ay nagpark ng kanyang puting motorsiklo sa parking lot ng nasabing convenience store dakong alas 10 ng gabi ng Oktubre 1 habang naka-duty bilang cashier ng convenience store. Pagsapit ng umaga habang siya ay naghahanda upang linisin ang harapan ng tindahan, natuklasan niyang nawawala na ang kanyang motorsiklo. Sinubukan pa umano ng biktima na hanapin ang motorsiklo sa pamamagitan ng pag-post sa social media bago ito tuluyang iniulat sa Nasugbu Municipal Police Station. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang sospek o mga sospek sa likod ng naturang insidente.
Samantala, isang barangay kagawad ang patay matapos pagbabarilin sa Alaminos, Laguna. Patay nga ang isang barangay kagawad pagkatapos itong pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang sospek sa barangay Poblasyon 4 sa Alaminos, Laguna bandang alas 7 ng gabi noong Oktubre 2. Ayon sa investigasyon ng Alaminos Police Station, lumalabas na nakaupo lamang ang biktima sa kanilang sari-sari store nang biglang dumating ang dalawang lalaki. Isa sa kanila na nakasuot ng pulang jersey, puting short at itim na sombrero at binaril ang biktima ng walang malinaw na dahilan. Ang kasama nitong suspect ay nakasuot naman ng white gray na t-shirt at maong pants. Kapwa sila tumakas sakay ng itim na motorsiklo. Dinala pa si Darwin sa isang ospital ngunit idineklara siyang dead on arrival. Patuloy ang dragnet operation ng Alaminos PNP at kasalukuyang binabalikan ang mga CCTV footage para makilala ang mga suspect. Pinroseso na rin ng scene of the crime operatives ang lugar ng insidente at inaalam na rin ang motibo sa krimen. At yan mga ka-vibes sa mga balitang dapat nyong malaman ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware, GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV 99.9.